Ang Puso ni Jesus. Ako po si Father Fiel Pareha at ito po ang ating segment, ang Daily Devotion, na kung saan tayo po ay magdarasal, magbabasa at magninilay kasama ng salita ng Diyos sa buong taon. Manalangin tayo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Halina, banal na Espiritu, liwanagan mo ang aming puso at isip nang maunawaan at may sa buhay namin ang iyong salita. Amen. Our Bible passage for today is from the Gospel of St. Matthew chapter 9, verses 32 to 38, and I read it for you. After they had gone away, a demoniac who was mute was brought to him. And when the demon had been cast out, the one who had been mute spoke, and the crowds were amazed and said, "Never has anything like this been seen in Israel." But the Pharisees said, "By the ruler of the demons he cast out the demons." Then Jesus went about all the cities and villages, teaching in their synagogues and proclaiming the good news of the kingdom, and curing every disease and every sickness. When he saw the crowds, he had compassion for them, because they were harassed and helpless like sheep without a shepherd. Then he said to his disciples, "The harvest is plentiful, but the laborers are few. Therefore ask the Lord of the harvest to send out laborers into his harvest." Anong puso meron ka? Meron pong iba't ibang uri ng puso. May pusong madaling masaktan, kaya natatakot ng magmahal muli. May pusong galit dahil sa mga sugat ng nakaraan. May pusong abala na halos wala ng oras para sa Diyos at sa kapwa. May pusong manhid na tila wala ng pakialam sa nangyayari sa paligid. At mayroon ding pusong mapagmahal, handang umunawa, magpatawad at magsakripisyo. Ang uri ng puso natin ang humuhubog sa paraan ng ating pagtingin at pakikitungo sa iba. Sa Ebanghelyo, ipinakita sa atin ang puso ni Jesus. Habang nakikita niya ang napakaraming tao, hindi siya nainis. Hindi niya sila hinusgahan. Hindi niya sila iniwasan. Ang sabi ng Ebanghelyo, nahabag siya sa kanila sapagkat sila'y lupaypay at pinabayaan, tulad ng mga tupang walang pastol. Yan ang puso ni Jesus. Pusong marunong makiramay. Pusong nakikita ang sakit na hindi nakikita ng iba. Pusong hindi lamang tumitingin kundi tunay na nagmamalasakit. Napakaganda po ng salitang ginamit, nahabag. Hindi po ito simpleng awa lamang. Ito ay pagmamahal na kumikilos. Kaya pinagaling ni Jesus ang mga may sakit, pinalaya ang mga inaalihan ng masamang espiritu at patuloy na nagturo ng mabuting balita. Ang puso ni Jesus ay hindi nanatiling nakatingin lamang sa paghihirap ng tao. Kumikilos ito upang magbigay ng pag-asa, kagalingan at buhay. Ganito rin po ang puso ni Jesus para sa bawat isa sa atin. Kapag tayo po'y napapagod, hindi niya tayo binabaliwala. Kapag tayo po'y naliligaw, hindi niya tayo sinusukuan. Kapag tayo'y nagkakasala, hindi niya tayo itinataboy, kundi tayo po'y inaanyayahang bumalik sa Kanya. Alam niya ang mga luha na hindi natin maipakita at ang mga laban na hindi alam ng iba. At hanggang ngayon, nananatili siyang mabuting pastol na naghahanap sa bawat nawawalang tupa. Ngunit hindi nagtatapos doon ang Ebanghelyo. Sinabi ni Jesus, napakarami ng aanihin ngunit kakaunti ang manggagawa. Ibig sabihin, hindi lamang tayo tinatawag na tanggapin ang kanyang pagmamahal. Tayo po'y tinatawag na magkaroon din ng pusong katulad ng sa kanya. Sa isang mundong puno ng pagkakanya-kanya, hinihingi ni Jesus na maging mga tao tayong marunong umunawa, makinig, maglingkod at magdala ng pag-asa sa iba. Ang mundong ito ay hindi lamang nangangailangan ng mas maraming matatalino o makapangyarihang tao. Higit sa lahat, nangangailangan ito ng mga pusong tumitibok tulad ng puso ni Jesus. Pusong marunong mahabag, magmahal at maglingkod. Manalangin tayo. Panginoong Jesus, hubogin mo ang aming puso upang maging katulad ng iyo.
Turuan mo kaming makakita ng may habag, magmahal ng walang pag-iimbot, at maglingkod ng may kagalakan. Gawin mo kaming kasangkapan ng iyong awa at pagmamahal. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen.